Mga kabayos, panibagong kwento ang iyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Some people are willing to betray years of friendship just to get a little bit of the spotlight. Yan ang sabi ni Lauren Conrad. Yan isa sa mga quotation na talagang tumatak sa aking isipan, DJ Kakay. Ako nga pala si Sarah at ang aking kwento ay tungkol sa aking isang kaibigan, si June, ang matalik kong kaibigan. Naging magkaklase kami noong college at doon nagsimula ang lahat. Parehong tourism ang aming kurso. Talagang hindi kami mapaghihiwalay at sobrang close sa isa't isa. Ganun ang aming pagkakaibigan. Alam mo nga, DJ Kakay, paminsan ay iniisip na ng ibang tao na baka may relasyon kami ni June dahil sa sobrang close namin. Natatawa na lang ako sa tuwing nangyayari ang mga yon. Girl, tignan mo, may bagong girlfriend na naman yung ex mo. Pang-ilan na kaya ngayong taon yan? Parang nakakahiya yun, diba? Ay, girl, hindi na talaga magbabago yung si Jay. Makati na talaga yan ever since. Di ba nga, ilang beses na siyang nahuli ng mga nagiging girlfriend niya, pero wala pa ring tigil sa pambabae. Kadiri talaga. I know, right? So kadiri. So makate. Anyway, girl, I have a flight tomorrow Papunta akong Dubai, so baka hindi ako makapunta sa exhibit mo, ha? Okay lang yun, girl. Para namang maghiwalay tayo kahit papaano kasi ikaw na lang lagi kong kasama. OMG, Sarah, don't tell me, ha? Nagsasawa ka na sa akin. Uy, overacting ka na naman. Siyempre, meron tayong kanya-kanyang priorities, di ba? At saka, kailangan natin unahin talaga yung mga yun. So true naman. Napaka-understanding mo talaga, Sarah Bells. Kaya love na love kita Babawi ako sa'yo pag uwi ko. Ano bang gusto mong pasalubong? Junie Bells. Arabo sana. Hoy, ikaw pero sige, hanap kita. O ano? Napag-isip-isip mo na ba kung anong gusto mong itsura ng Arabo? Che, dun ka na nga. Aalis ka na yan. Kailangan mo na maghanda. True, I need to get ready na, ha? Sige, ingat ka, girl, ha? Huwag masyadong manghaharot, ha? Hoy, I'm not like that. Slight lang. That was our conversation before kami magkahiwalay ng landas ni June. Pareho kaming tourism graduate pero si June lang ang nagpurso ng kurso namin. Dahil pinush ko talaga ang hilig ko sa arts and craft, DJ Kakay. Ayoko namang mabuhay na hindi ko nagagawa yung mga gusto ng puso ko. June encouraged me to pursue my dreams and salamat din sa kanya. Kasi I gained a lot of connection sa mundo ng arts. Siya rin ang tumulong sa akin sa pag-start ng business ko. And yes, DJ Kakay, gumawa ako ng small business pero online lang muna. Nagbebenta ako ng mga painting and sculptures. Sarah, my girl! Oo, na paano? Wala lang. Na-miss lang kita. I miss you. Baliw ka talaga? Ay nako, muntik ko nang masira tong sculpture. Kita mong nag-carve ako dito. Sorry na, okay? Gusto ko nang umuwi ng Maynila. Nakakamiss na ang traffic. Diyos ko. Anyways, pero pagod na pagod ako ngayon. Gusto ko nang mag-pamper pag uwi. Ano ka ba? Nagsisimula ka pa lang sa work mo, pagod ka na kaagad? Hindi ba yan naman talaga yung gusto mo? Yeah. Di ayun, tiisin mo dyan. Ano pa nga bang choice ko? Anyway, my beautiful bestie, may kumontak sa akin kanina and gusto niyang bilhin yung painting mo. Talaga? So, send ko na lang sa'yo mamaya yung details niya, yung name niya, at saka kontakin mo na rin siya. By the way, his name is Vince. Thank you, June! Oh my gosh! Lagi mong sinasabi sa mga friends mo yung works ko. Ano ka ba? Wala yun. It's just a little bit help or a little help for your business. Malaki ka talagang tulong sa akin. Yes, ma. Okay. O ano, mamaya na lang ulit, ha? Work. Busy na naman ang bestie mo. Sige, bye-bye. Ingat. DJ Kakay, kita mo naman na June supported me all the way na kahit wala siya rito sa Pilipinas. Lagi niya pa rin akong binibigyan ng customers at ganitong mga klase ng kaibigan ang magugustuhan mong magstay sa buhay mo. After ng pag-uusap namin ni June, she sent me a contact details ng buyer ko sa painting.
Hi, this is Sarah. June sent me your details and she told me that you're willing to buy my painting. Hey Sarah, this is Vince, and yes, I'm willing to buy your painting, but can we meet first together at the restaurant or anything just to see your painting? So that's it. Is it okay? Sure, that won't be a problem. When can we do it? If it's possible tomorrow, do you know the restaurant near the park? Yes. Okay, so let's meet there, and don't forget to bring your painting with you, okay? Alright, sir. Thank you. Ito nga pala ang most expensive painting ko, DJ Kakay. And for 3 months siyang nakastock sa bahay. This is a painting of ocean and sun. I painted this nung nalulungkot ako at hindi makalabas ang bahay. Kaya nag-imagine ako na nasa dagat ako habang sunset. Kaya sigurong sobrang mahalaga sa akin ang painting na yon. Dahil sobrang lalim ng emotions ko nung oras na iyon. Pero hindi ko ina-expect na meron kaagad magiging buyer dahil I displayed that last exhibit ko and hindi naman masyadong marami ang dumating. Baga ako umalis ng bahay, bit-bit ang painting na bibilhin ni Vince. Hey, where are you? I'm here po. I'll raise my hand po. Okay, I see you. Ay, hello. Good evening, sir. Pwede bang makita yung painting? Ay! Diyos mio, Marimar. Nagtatagalog naman pala to. Pinahirapan pa ako. Yeah, I can speak Tagalog pero konti lang, tsaka it sounds formal. Ay, sir. Sorry, narinig mo pala. Hindi. It's okay. Malakas lang talaga pandinig ko. Sorry po. I get it a lot, so that's okay. Anyway, so, can I see your painting? Yes po. Ito na po siya. Wow. It's so beautiful. It's full of emotions. Tsaka ang sarap niyang titigan buong araw. Thank you, sir. No, thank you. Thank you for creating such a beautiful masterpiece. It's my pleasure po. Maraming salamat din po talaga. Thank you, Sarah. Anyway, mag-order ka na pala ng food mo. I'll pay for it. Sige po. Yes po. Salamat po ulit. And huwag ka nang magpo. I'm sure magkaedad lang naman tayo. Sorry. Yun lang po kasi yung way ko para mag-show ng respect. Nakasanayan lang. Oh, I see. So, may iba lang. How did you know June? Classmate ko siya nung college. Tsaka, ayun, kaibigan ko na siya ever since. Ako naman, I met her at work and I'm a pilot. Kaya, nung nakita ko yung painting mo, I was really fascinated. Mabuti nga at nahanap ko ulit eh. Yes, and salamat din talaga kay June na nakakuha ko ng isang customer na kagaya niyo na may good taste. Oh, thanks. So what's the story behind this beautiful painting? Dahil binili mo naman na, ikikwento ko na. Last year po kasi, I was at the verge of breaking down. Hindi ko kinakaya yung pressure from my parents at saka sa career ko. And that time, hindi ko pa afford ng gumala o mag-travel. So, yung ginawa ko, kinuha ko yung canvas ko, yung brush. Tapos, I started painting the most beautiful picture in my head. Tapos, ito yung naging resulta. Wow. Thank you for telling me that. Kaya pala kapag tinitingnan ko, ang dami-dami kong nare-realize. Nag-usap kami ni Vince buong gabi sa resto, DJ Kakay. Sa sobrang interesting na mga kwento niya, hindi ko na namalayan ng oras. We parted ways at around 11 p.m. na ata. And bago yon, he asked permission if pwede niya akong i-contact ulit tungkol sa arts and stuff. At syempre, nag-agree naman ako. Halos pareho kaming nanghiling ng style sa paintings kaya siguro nagustuhan niya yung ginagawa ko. Tuwang-tuwa ako sa mga compliments na natanggap ko galing sa kanya. Kaya pagka-uwi ko, agad ay tinawagan ko si June. Oh girl, napatawag ka. Kakauwi ko lang. Tsaka gusto ko lang sana sabihin na nagkita na kami ni Vince. OMG! Ano? Kayo na ba? Nag-kiss kayo, no? Uy! Baliw ka na talaga, June. Nag-usap lang kami, no? Bakit naman kami magkikiss? Wow ha, usap. Tapos umabot ng 12 a.m. Uy, hindi naman 12 a.m. Actually, 11 p.m. kami naghiwalay, pathways. Tsaka hindi ko na napansin yung oras. Na-enjoy ko din naman na kausap siya. Kasi same kami ng mga interest. OMG girl, tama ata ako nang pinakilala sa'yo. Piloto kasi yan sa amin and bali-balita, big time yan. Bakla, go mo na! Hoy, hindi ako ganyan Alam mo yan.
Oo naman, oo. Sige na, napakaseryoso mo naman. Naku. Tatanda ka niya ng maaga. Sama mo? Pero, seryoso na kasi. Tinanong niya lang ako kung pwede niya ba akong i-message, tsaka nag-agree naman ako. Naku. Diyan nagsisimula ang lahat, Beshi. Ganyan nagsimula yung parents ko eh. Girl, wala pang Facebook nun ha. Tigilan mo ako. Mabait yan si Vince. For sure, magkakasundo ako. Magkakasundo kayo. Ayan ha, tama talaga ako ng nereto sa'yo. Ano? Wait. Anong reto? Akala ko ba customer siya? Anong reto ka dyan? Baliw ka talaga. Oopsie, love you, Bessie. Alis na ako, babush. Ay, nako. Ito talagang si June, kahit kailan. Ilang beses ko pang sasabihin sa kanya na hindi ako naghahanap ng boyfriend. Ay, DJ Kakay, we became friends ni Vince after that. Lagi kaming lumalabas once a week kapag wala siyang flight at as usual, puro about arts ang pinag-uusapan namin. And to be honest, hindi ako naiinip o nagsasawa sa conversation namin dahil gusto ko rin naman pinag-uusapan ng arts and craft. Vince is a good man. Dahil every time na magkukwento siya about sa family niya, puro magagandang experience ang naririnig ko. Ang close niya sa family niya at ang sarap pakinggan sa tuwing nagkukwento siya kung paano sila nagbabanding ng pamilya niya. Minsan pa nga raw, sinasama pa ni Vince ang mga co-workers niya dahil nag-i-insist nga ang mga parents niya. Hey, you good? Ba't ang tahimik mo ngayon? oo, okay lang. Don't worry. Nag-iisip lang ako sa bagong concept ng painting ko. I see. How about this resto? Look at these people. Iba-iba sila ng kwento ng buhay pero pinagtatagpo tayo sa isang lugar, right? Oo nga, no? Alam mo, ang talino mo. Ano ka ba? Wala yun. Hindi lang ako sanay na wala kang kwento today. Sorry na, Sir Vince. Sir Vince ka dyan. Kung halikan kita. Ano? I mean, maganda ka nga pero may pagkabingi ka. Medyo lang. So, sabi ko na nga, be. Naku, thank you ha. Sinamahan mo ko dito sa may park para makapag-isip-isip at makakuha ng idea para sa painting na gusto kong gawin. Nako, wala yon. Ang lakas mo kaya sa akin, tsaka ang lakas kasi ang dating mo. Hoy, ano? Wala. Sabi ko maganda ka, kaso bingi ka lang talaga. DJ Kakay, napakasarap kasama ni Vince. Hindi siya yung tipo ng tao na tahimik o di naman kaya tatango lang kapag kinakausap mo. Siya yung tipo ng tao na gugustuhin mong kausap dahil ang dami niyang alam sabihin at ikwento. Kinakwentuhan niya ako about sa mga experience niya, sa mga unang lipad niya o di naman kaya about sa mga training o lugar na napuntahan na niya. DJ Kakay, napakasaya ko kapag siyang kausap at kasama ko. Parang mas nai-inspire pa nga lalo ako magpinta o di naman kaya gumawa ng mga gusto kong gawin. Gusto ko siyang gawan ng isang maliit na sculpture, yung para lang sa kanya. Ano? May naisip ka na ba? Alam mo, sa daldal mo parang walang pumapasok sa isip ko. Kundi yung mga kwento mo lang. Totoo ba? Sige. I'll just keep quiet na lang dito. Uy, biro lang yun, ano ka ba? Pero meron naman na akong naisip. Ayos. So, tara na? Ha? Saan naman? Sa kainan. I know a place. Kanina pa ako nagugutom, kaya let's go. My treat. Bakit hindi mo sinasabi? Gutom ka na pala. It's okay. Ayoko naman wala ka sa concentration mo sa pag-iisip para sa next masterpiece mo, right? Grabe. Salamat sa suporta ha. Kahit hindi naman ako ganun kagaling or sikat pa, grabe na yung suporta mo sa akin. Ay, excuse na nga, sagutin ko lang to. Si June tumatawag. Sige, just take it. Friendship, nasan ka ba? Kasama ko si Vince. Nandito kami sa may park. At ano naman ang ginagawa mo dyan? Nagde-date ba kayo? Uy, hindi sinasamahan niya lang ako dito. Sinasamahan ako. Kilala kita, Sarah. Pero aminin mo, ang gwapo at ang bango niya, no? Junie Bells! Ano ka ba? Ay nako, sige mamaya na lang. Baka makahalata pa to na siya yung pinag-uusapan natin. Bye, ingat! Excuse me, but ano sabi ni June? Wala.
Sabi niya, baka uuwi na daw siya niyan. Oh, well, that's nice. Akala ko may kinukwento na siya about sa akin eh. Ano naman kwento niya? May dapat ba akong malaman? Wala naman. Tara na. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Vince doon, pero hinayaan ko na lang at ayoko nang isipin pa ito ng sobra. Sa mga lumipas na mga araw, linggo at buwan ay talagang mas lumalim pa ang aming pagkakilala ni Vince. Inamin niya na gusto niya pa akong makilala at makasama ng masigit pa sa magkaibigan. DJ Kakay, aaminin ko hindi na din ako nagpatorpe pa. Inamin ko na ganun din ang aking nararamdaman kaya para sa kanya. Kaya naman ang aming pagiging magkaibigan ay napunta na sa pagiging magkaibigan. Napakasaya ko. Masasabi ko na mas naging inspired ako gumawa ng mga paintings at sculptures. Biglang naging iba ang tema ng aking mga gawa. Nakakatuwa pala ang ganitong pakiramdam, DJ Kakay. Wala naman akong nakikitang problema. Tila napaka-perpekto ng lahat ng mga nangyayari. Parang naayon talaga sila sa akin. Pero mag-iiba pala ito sa pag-uwi ni June. Sarah Bells! Kamusta naman ang kaibigan ko na napakaganda? Ito, maganda pa rin. Ay, siyang tunay. Naniniwala ako dyan. Ikaw ha, hindi mo na ako tinatawagan lately. Hindi mo na siguro ako namimiss. Hindi naman sa ganun. Nabisi lang ako sa mga ginagawa ko. Naghahabol lang ako sa mga deadlines. Tsaka may sasalihan ako ulit na exhibit niyan. Talaga ba? Ibang level ka na talaga, friend. Uy, ano ka ba? Hindi naman. Natulungan lang talaga ako ni Vince, no? Ayan ha, nabisi ka na talaga kay Vince at kinakalimutan mo na ako, Sarah Bells. Juni Bells! Hindi kung hindi naman dahil sa'yo, di ko rin naman siya makikilala. Tama! Kami unang nagkakilala bago kayo, no? Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala yon. Sinasabi ko lang na na mas nauna ko siyang nakilala kaya nung nalaman ko na mahilig din siya sa arts, ayun, pinakilala na rin kita. Kaya sobrang thankful nga ako sa'yo sa laging pagsuporta mo sa akin, tapos pinakilala mo si Vince sa akin. Naku, wala yun. What friends are for, sabi nga sa kanta, diba? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni June doon na mas nauna niyang nakilala si Vince, DJ Kakay. Parang may lalim ito na hindi ko maintindihan. Dahil unang araw yon ng pagdating ni June mula ibang bansa, ay lobas muna kami at namasyal. Ikinuwento niya ang mga naging karanasan niya doon at ang mga taong nakilala niya. Iba na talaga tong kaibigan kong si June. Habang tinitignan ko siya ay parang mas gumanda at naging sosyal na ang dating niya. Yung masasabi kong glow up talaga samantalang ako, palagi pa rin madumi ang kamay dahil sa mga paintings ko. Pero at least may boyfriend naman na tanggap ako at full support sa kung ano ang ginagawa ko. So ikaw naman na magkwento. Wala naman akong ikakwento, kulit mo. Hindi mo man lang ba ikwento kung paano kayo nagkamabutihan ni Vince? Hindi ko alam, kasi parang ang bilis lang ng lahat. Hindi alam. Pero parang kinikilig ka dyan, girl, haba ng kwento mo, ha? Sige na. Ganun ba ako ka-obvious? Oo, halata sa mukha. Pero sabi nga pala niya, susunod siya dito. Talaga ba? Parang andyan na ata siya Ha? Saan? Naku, okay lang ba yung itsura ko? Maganda ba ako? Yung lipstick ko, tignan mo. Juni Bells, oo naman, maganda. Parang nataranta itong si June nang sinabi kong darating si Vince. Bigla siya nagsabi na magsi-CR siya at pagbalik niya ay ayos na para bang lalaban sa beauty contest. Wala akong ginawa kung hindi ang pagmasta ng kilos at galaw niya habang kasama namin si Vince. Mas madami siyang ikukwento na hindi naman niya nasabi sa akin. Panay din ang tapik niya at paghawak sa mga balikat nito. Ayokong mag-isip ng masama pero parang may iba talaga, DJ Kakay. Pero kahit ganon ay nakikinig at nakatingin lang din naman sa akin si Vince. Hinahawakan niya ang aking kamay at doon lamang tumitigil si June sa pagsasalita. Dahil gusto kong sumali sa isang exhibit ay talagang naging busy para ma-meet ang mga deadlines ko, DJ Kakay. Lagi akong kinukulit ni June para lumabas pero hindi ko siya kayang samahan. Pero pinakiusapan ko na lang si Vince na kung may oras siya ay samahan na lang si June para may kasama siya. May tiwala ako kay Vince
At alam kong hindi niya ito sisirain, DJ Kakay. Nandito na kami. Nasundo ko na rin pala si June, babe. Naku, friendship ha, ang busy mo lately. Thank you so much, babe. Sorry, ang dami ko lang dapat habulin na deadlines eh. Salamat sa pagsama kay June na. Of course, anything for you, babe. Naku, lovebirds, pwede ba? Pumunta lang ako dito para ibigay sa'yo. Oh, salamat at sinamahan mo ko, Vince ha. Nag-enjoy ako. Sobra. Sa susunod ulit. Oh, mauna na ako. Thank you. Sige, bye-bye. So, anong ginawa niyo para mag-enjoy siya? Wala naman. Ito naman kung ano-anong iniisip. Wala yun. Hindi ko na inisip ang mga sinabi nila, DJ Kakay. Gawa ng mas dapat kong isipin ang mas ibang importanteng bagay. Malaki kasi ang aking exhibit na sinalihan. Dahil ito ang aking pagkakataon para makilala pa. Alam ko na kapag ginawa ko ito ay mas lalawak pa ang makakilala sa akin. Itinuon ko ang mga oras at panahon ko dito, kaya naman si June at Vince ang lagi magkasama. Hindi ko na nga napansin na madalas sila na pala talaga ang magkasama. Yung tipong hindi ko na kailangan sabihin pa si Vince na samahan si June. Parang sila na din ang lagi magkausap. Nung na-realize ko yan, DJ Kakay, I decided to take a break sa ginagawa ko to give time sa aking boyfriend. Babe, sorry ha, at nabusy ako. No, it's okay. I understand. Thank you for always being understanding. Pero wag ka mag-alala. Mag-break naman ako niyan. I will take a break muna sa paggawa para naman makalabas-labas tayo. Gusto mo ba mag-out of town tayo this weekend? Sorry. This weekend? Ay, sorry. Nakapag-promise na kasi ako kay June na sasamahan ko siya this weekend. Namimili daw siya ng mga dadalhin niya. Ganun ba? Sige, sama na lang din ako sa inyo niyan. Wait, tanungin ko muna si June, okay? Bakit kailangan tanungin mo pa siya? Kasi napag-usapan naming dalawa yun na, di ba yung paglabas tapos mas maganda na alam din niya. Para namang iba ako sa inyo. Vince, best friend ko si June. Alam ko at gusto ko lang naman magpaalam sa kanya. Teka, siya ba ang girlfriend mo o ako? At saan naman galing yan? Ano bang pinagsasabi mo? Siyempre ikaw. Then bakit kailangan mo pa siyang sabihan? Okay. Sorry na. O sige, aalis tayo this weekend. Sasamahan natin siya, okay? Pagkatapos ng aming naging usapan ni Vince ay talaga naging malaking palaisipan sa akin ang mga sinabi niya, DJ Kakay. Yung tipong bakit parang hindi okay na kasama ko. Na para bang si June ang girlfriend na kailangan niyang samahan at higit pa doon, kailangan niyang sabihan. Nawawala ako sa focus sa mga ginagawa ko at sa aking sarili sa mga nangyayari. Kaya naisip kong kausapin na lang din si June. Hello, June? Pwede ba tayong mag-usap? Hello? Wait lang. Oo yan. Gusto ko yan. Oo, yun din ha. Oo, yan. Hello, June. Ay, sorry, friendship. Hello, friendship? June, Ito ba? Sure na? kasama mo si Vince? Uy, nasan ka ba, friendship? Oo, kasama ko si Vince. Nandito kami sa cafe, kakain. Sunod ka? Teka, bakit kayo magkasama ng hindi ko alam? Sorry, hindi ko nasabi kasi apaka-busy mo What? Parang hindi naman ata tama yun. Alam mo girl, kung hindi ka busy, sumunod ka na lang. Hindi kasi kita masyadong marinig dito Vince, wait lang ha. Text ko na lang sa'yo yung place, Sarah. See you! We're here at 3 Cafe See You. Pang-order ka na namin. Magkasama sila ng hindi ko man lang alam. Dapat ko na ba silang i-confront kung ano nga bang meron? O baka mamaya, kapag ginawa ko yun, ako naman yung mapahiya kasi wala naman talaga. Magmukha pa akong masama. Ay, Sarah, ano bang dapat mong isipin or gawin? Pupunta ka ba o hindi? Baka kung ano yung makita mo kapag ka pumunta pa ako. Pero hindi Kailangan ko din pumunta. Ay, hindi ko talaga alam. Dahil sa dami ng pumapasok sa aking isipan, bigla ako naging
matamlay. At nagdesisyon na wag na lang pumunta, DJ Kakay. Baka kasi isipin naman ni Vince ay wala akong tiwala sa kanya at ako naman itong nagsabi sa kanya na samahan si June kung saan man ito pumunta habang nandito siya sa Pilipinas. Pero ganun nga ba dapat talaga ang closeness nila? O ako lang itong nag-iisip ng mali? Baka naman kasi kapag pinagpatuloy ko ang pag-open nun kay Vince ay tuluyan siyang magalit sa akin. Ayoko namang humantong pa kami sa hiwalayan dahil lang doon, DJ Kakay. Mahal ko si Vince kaya dapat pagkatiwalaan ko siya. Babe, hey, are you okay? Oo, meron bang rason para hindi? Wala naman. Ito naman, nagtanong lang. Sungit agad. Kamusta naman ang mga tinatapos mo? Okay naman ba? Sa tingin ko, malapit na din akong matapos. Konting mga touches na lang. I think okay na. Ay, buti naman kung ganun. As in, na-miss na talaga kita eh. Na-miss na din kita, babe. Sorry ha, sobrang busy ko talaga lately. Alam mo, okay lang. Naintindihan ko naman eh. At alam ko kung bakit ka busy, okay? Babe. Wait, sorry. Sagutin ko lang to Sige. Hello? Yes. Maybe later. Hindi ako sure kung kasama ko girlfriend ko eh. Tawagan na lang kita mamaya. Sige. Sige, bye. Sino yung tumawag sa'yo? Yung kasama ko sa trabaho, may tinanong lang. Sino? Anong pangalan niya? Hindi mo naman kilala kahit sabihin ko sa'yo eh. Kaya ako nga tinatanong, di ba? Para malaman ko din. Alam mo, wag na. Hindi na. Hindi mo din naman maintindihan yung nature ng work ko. Ay, kaya ako nga tinatanong para maintindihan ko. Para maintindihan kita. Ay, nako Sarah. Tatanong lang ako. Ito na naman ba tayo? O ngayon, Sara na lang yung tawag mo sa akin, samantalang kanina, pa-babe ka pa. Alam mo, ang dalang na lang natin magkita, ganyan ka pa. Mas gusto mo pang makipag-away kaysa maglambing tayo no? Nagtatanong lang naman kasi ako. At ikaw tong unang nagalit. Ewan ko sa'yo. Aalis na lang ako kung ganyan ka. Ayan, dyan ka magaling sa pag-iwas. Kapag may mga dapat pag-usapan. Tapos pupunta ka doon kay June. Ganun ba? Sarah, babe, ano ba? Paano naman napasok si June sa usapan na to? Akala mo ba hindi ko napapansin? Yung closeness nyo. At pag alis-alis nyo nang hindi ko naman alam. What? Wait, teka lang ha. Ikaw ang nagsabi sa akin na samahan siya pag aalis habang nandito siya. Right? Bakit ngayon parang kasalanan ko pa? Alam mo, aalis na lang muna ako at wala akong time para sa mga kadramahan mo. Kasalanan ko nga ba talaga? Bakit ganun na lang siya sa ka-defensive nang sasabihin ko yung pangalan ni June? Bakit ngayon parang ako pa yung naging kontrabida? Siguro, dapat ko na lang din kausapin si June kung ano nga ba. Hello, June? Asan ka? Pwede ba tayo mag-usap? Hello, Sarah, my friend. I miss you na. I'm here sa gym lang. And yeah, puntahan kita later. Sige, see you. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko, DJ Kakay. Pero it's now or never. Kakausapin ko na talaga si June para matapos na kung ano man ang nasa isip ko. Gusto ko nang matapos ang mga ito. Pero natatakot ako sa pwedeng mangyari o sabihin niya. Na baka mamaya ako lang din palang mali. Hindi ko alam kung tama ba ito pero ito lang ang naisip ko na paraan para mawala ang lahat ng pagdududa na naiisip ko. Friendship, ano bang pag-uusapan natin? Parang napakaseryoso mo naman. June, huwag mo akong ma-friendship dyan. Oh, na paano ka? Tapatin mo nga ako, June. May namamagitan ba sa inyo ni Vince? Ha? Anong ibig mong sabihin, Sarah? Anong ibig kong sabihin? Alam mo kung anong sinasabi ko? Huwag kang magmaang-maangan dyan. Alam mo, Sarah, hindi na talaga kita naiintindihan lately. Kung ano-ano yung naiisip mo na kaka-art mo siguro yan, no? What? Ang kapal mo naman para sabihin sa akin yan, June. Samantalang ikaw, pinakikinabangan mo yung boyfriend ko, di ba? Huh? Tama ako, di ba? Sabihin mo sa akin, June. Sabihin mo sa akin yung totoo. Ano? May relasyon kayo? Ano ba, Sarah? Tumigil ka nga. For the last time, June, tatanungin kita. May relasyon ba kayo ni Vince? Yes! Oo, Sarah. Oo, meron. Ano, happy ka na? Walang yaka. Diba gusto mo namang malaman yung totoo?
Pwes ito ang totoo, Sarah. Meron nang namamagitan sa amin ni Vince. I hate you. I hate you, June. Paano mo nagawa yun? Magkaibigan tayo. Wow! Huwag kang mag-alala, Sarah. I hated you first. Ang lakas ng loob mo na sabihin yan sa akin. Oo! Bakit? Una kitang kinamuhian dahil inagaw mo si Vince sa akin. Inagaw mo siya, Sarah! June, inagaw? Hindi kita maintindihan. Wala akong inagaw sa'yo. Hindi ko siya inagaw dahil ang sabi niya, single siya. Wala siyang karelasyon. At ako ang girlfriend niya ngayon. Ikaw ang mga agaw. Ikaw ang kirida. Ikaw ang kabit, June. Nauna ako sa'yo, Sarah! Bago ako umalis, nagkabutihan na kami ni Vince. Kami ang nauna at pumasok ka lang sa sitwasyon namin. Bakit hindi ko alam ang mga to? Wala kang sinabi sa akin. Alam mo, napaka-busy mo kasi. Art ka lang ng art lang ang buhay mo ni hindi kita makausap ng mga panahon na yon. What? Oo, yan ang totoo. Hindi ko naman alam yun, June. Pero hindi ko pa rin deserve yung ginawa mo sa akin ngayon. So anong deserve mo? Lahat ng mga magaganda sa buhay, ganon? Hindi lahat ng mga bagay at tao lagi na lang umiikot sa'yo, Sarah. Napakawalang yamo, June. Ikaw na nga itong nung agaw ng boyfriend. Ikaw pa tong may lakas ng loob na magsabi ng ganyan. Alam mo, umalis ka na lang. Umalis ka na! DJ Kakay, hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Na unang naging akin, wala naman siyang sinabi sa akin ng mga panahon na iyon. Kung meron man paano? Mas lalong naging gulong-gulo ang aking isipan, pero isa lang ang aking naintindihan. Niloko nila ako, DJ Kakay. Si June na matalik kong kaibigan. Hindi ko maintindihan paano niya nagawa sa akin yon. At ang lalaking mahal ko, napakasakit. Pero pagkatapos noon ay minabuti ko na umiwas na lamang sa kanila. Sarah, alam ko hindi mo ako mapapatawad. Hindi ako mapapatawad sa nagawa namin ni June. Pero gusto ko lang malaman mo kung gaano kita kamahal at gaano ako nagsisisi. Akala ko kasi dati wala na akong feelings para sa kanya. Wala nang nararamdaman. Pero unti-unti yung bumabalik nung bumalik din siya dito galing ibang bansa. Akala ko kasi mapipigilan ko pero pasensya ka na at hindi yun ang nangyari. Gusto kong malaman mo na kung ano man ang napagsamahan natin ay talaga namang pinapahalagan ko yun at totoo lahat ng pinakita ko sa'yo. At isa yun sa mga magagandang bagay na nangyari sa akin. Salamat sa pagmamahal at mag-iingat ka. Anyway, congrats din pala in advance sa exhibit mo. Isang kaibigan, hindi ko inaasahan na siya na mismo ang mananakit sa akin at pagtataksilan ako ng ganito. Matatanggap ko pa kung iba ang pinalit sa akin ni Vince. Pero kay June pa. Kay June na tinuring kong best friend. DJ Kakay, masakit man na maloko ng iyong kaibigan at taong mahal mo. Pero ito ang aking ginamit na inspirasyon para ipagbuti ang aking sarili at talento. Nag-focus ako sa aking craft at sumali sa mga exhibit para makilala ang aking mga sining. Hindi man madali ang aking pinagdaanan sa pag-ibig at kaibigan pero masasabi ko na nagsilbi itong aral sa akin. Ako ulit si Sarah. Salamat sa inyong pakikinig mga ka-vibes. At salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin para maibahagi ang aking kwento.